Umiinit na guys. Meron na ako dyang 5. Meron na din ako ditong 2. Later on, kukunin na yan ng mga taga-pick up. So, super mainit na talaga. The more mainit, the more you work hard. Grabe yung mukha ko. Parang ramdam ko na yung nasusunog na. Good morning po! Welcome to Maria Lasin Channel. Kumusta po kayo? Ngayon po ay namimitas po tayo ng cherry. Panibagong araw, panibagong harvesting na naman po tayo guys. It's early in the morning ang simula po natin. Kaya medyo madilim pa. Maganda po talaga mag-start ng maaga, especially po summer na po dito sa Australia, mainit na po. Marami po tayo dito empty na logs. Ito po ang lalagyan ng mga prutas. May mga dumadating na tagapitas din po guys, kasi pag namimitas po kayo ng cherry ay bawat tagapitas ay may 10 puno po. Kung mapapansin nyo po, yung mga puno ng cherry ay maliliit lang po siya. So, hindi po nyo kailangan gumamit ng ladder. Pero, syempre, hindi po lahat ganito. Dahil may mga farm cherry po talaga na malalaki yung puno nila. So, we are very lucky na maliliit po ito. Perfect po sa akin. Kaway-kaway po dyan sa mga short. Pag mamimitas po kayo ng cherry, yung kamay nyo po talaga sobrang likot dahil kailangan mo mamitas ng mabilis para makadami po talaga. So yes, dahil napakadaming prutas, it's everywhere. So ganito po siya mamitas ng cherry. May nag-comment po sa akin, sabi po, bakit hindi po kami magsuot ng gloves? Bakit po? Pag mamimitas po kami ng cherry, sa makikita nyo po, pinipitas po namin yan by stick. Mas madali siyang pitasin pag wala po kayong suot na mga gloves dahil madali po tanggalin yung mga stem with your fingers. And more careful na hindi matanggal yung stem dahil madali mabulok yung prutas pag matatanggal yung stem. So, ganito po siya guys. Pag puno na yung picking bucket mo, ilalagay po natin sa balde. Oops. Ito po yung balde. Ganito po siya pag ilagay mo. Meron na po tayong isang log. So ilagay lang po natin yung isang log sa itaas para meron po tayong pangalawa. Ayan. Ano ba ako? Nawala na ako. Okay. Tanggal po talaga tayo ng dahon dahil maraming dahon. Hindi mo kasi maiwasan talaga eh. Yung cherry ay napakalipi, napakadahon niya. Kaya tinatanggal ko siya after malagay ko ito sa logs. Ayan. So, meron po kasi taga-pick up ng mga logs. So, kaninang umaga, may nag-pick up na sa logs ko. So, ito, ipipick up na naman to nila mamaya. Kaya meron po kaming mga
card number. So ito po yung mga card number, automatic po nila ito i-scan. Tapos automatic yun mag-add kung ilan ang napitas namin for the day. So lagay lang po natin yan sa itaas. And continue po tayo pitas. Ito po yung row po namin. Marami din po taga-pitas. Marami pang prutas. Mapipitas natin ngayon. Kaka. Wow, ang init. Kakainin ko, mag-snack muna ako. Binili ko to nung pauwi kami dito sa Australia. Binilhan ko si Sylvester para makain-kain niya sa airplane. Nakakagutom. Ang daming prutas, hindi ko kinakain na. Kanina pa kasi ako kain ng kain. Baka mag-ano na tayo, iba na yung Lunchtime. lunchtime. Nag-snack konti. Ngayon, cherry na naman. Simula kami nagtrabaho mga alas 6. Alas 6. Mga hapon na din makauwi. May mga prutas na maliliit na cherry, may malalaki. Maganda po pag malalaki dahil madali mapuno yung bag. Madali mapuno yung balde namin. Kailangan mo kasi pitasin talaga yung sa ibaba. Bawal mo yan iiwan. Yan you guys, oh, malapit na siya mapuno. Ako po guys, umiinit na. Mga 1 PM na. The more mainit, the more you work hard. As in, ramdam ko na sa mga mukha ko kung gaano kainit. Hindi pa kami uuwi. So, siguro later on pa talaga. Kasi usually pag yung cherry, pag umiinit na, natatanggal na siya mismo yung cherry. So, wala pang order yung may-ari. Kaya, keep picking pa rin.